Habang kumakain ng almusal, pansin ng ina ni Natasha na mukha siyang pagod at puyat. Kaya tinanong niya kung sinama na naman siya ng kanyang ama sa bar. Nagsinungaling ang bata para protektahan ang kanyang ama, ngunit alam ng ina ang totoo. Pinagalitan niya si Natasha at sumagot ang bata na huwag siyang pakialaman. Nasampal siya ng ina at kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis sa kabila ng paghingi ng tawad ng kanyang ina. Mag-isa siyang naglakad papunta sa paaralan at ang kanyang ina ay nakamasid lamang sa kanya mula sa bintana. Nang lumiko si Natasha sa isang kalye, huminto ang isang van malapit sa kanya at bigla siyang hinablot ng isang lalaki. Pinalo ang kanyang ulo upang pigilan siya sa pagpupumiglas. Hindi nagtagal, huminto ang van sa isang tahimik na lugar at si Wolfgang, ang lalaking kumuha kay Natasha, ay dinala ang walang malay na bata sa loob ng bahay. Pagkatapos, inihiga niya ito sa isang maliit na silid na may lababo at palikuran. Ang silid ay nasa ilalim ng lupa at ang entrada ay isang lagusan sa ilalim ng lababo na natatakpan ng isang aparador. At ang tanging paraan upang makapasok dito ay ang pinto sa sahig. Hindi nagtagal nagkamalay si Natasha. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at humingi ng saklolo, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Maya-maya pumasok si Wolfgang na may dalang kutsyon habang nanginginig ang bata sa isang sulok. Nang maiwan ulit mag-isa, muli siyang humingi ng tulong, ngunit walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pagkaraan ng 3 araw, binasahan siya ni Wolfgang ng isang storya mula sa libro at si Natasha na mas kalmado na ngayon ay kumakain ng biskwit habang nakikinig kay Wolfgang. Natapos ang kwento at sinabihan siya na huminto na sa pagkain, na agad naman niyang sinunod. Humiga siya sa kanyang kama at naglagay si Wolfgang ng maliit na ilaw. May mga tanong ang dalaga, ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, sa tirahan ng campus, pinapanood ng lola at ina ni Natasha ang balita tungkol sa nawawalang batang babae. Sa kasamaang palad, hindi siya mahanap ng mga otoridad. Nawawalan na din ng pag-asa ang ina na mahahanap pa ang anak niya. Pero nananatiling matatag ang bata sa kabila ng mga paghihirap nito. Sa kitchen ni Wolfgang, inihahanda ng kanyang ina ang kanyang mga pagkain. Nang gabing iyon, ibinalita sa TV ang tungkol sa kaso ni Natasha. At sinabi ni Wolfgang na isa itong baliw. Walang kaalam-alam ang matanda na ang anak pala niya ang salarin. Nang umalis na ang nanay niya, binisita niya ang bata na nag-abot sa kanya ng sulat para sa mga magulang nito para sabihin sa kanila na huwag mag-alala. Binasa ni Wolfgang ang sulat at tinulungan si Natasha na hugasan ang kanyang buhok gamit lamang ang isang bote ng tubig. Gayunpaman, sinimulan niyang kontrolin ang bawat kilos ng bata at iniinsulto siya kapag hindi niya masunod ang mga utos nito. Kinabukasan, binisita siya ng lola at nanay niya para magkape sa may bakuran nang biglang dumating ang mga pulis upang suriin ang kanyang puting van na iniulat na ginamit sa pagdukot kay Natasha. Kalmadong kinausap ni Wolfgang ang mga pulis at sinabing nabalitaan din niya ang tungkol sa nawawalang bata. Nabanggit din ng mga pulis na nahihirapan na sila sa dami ng mga puting van sa lugar. Kinabahan si Wolfgang habang ang isa pang pulis ay nakatayo sa pinto ng lagusan sa sahig ng kanyang garahe habang kumukuha ng ilang mga larawan ng lugar. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kinaroroonan noong araw na nawala si Natasha, sinagot niya na siya ay nag-iisa sa bahay. Ngunit upang alisin ang hinala, inanyayahan niya ang mga pulis na magkape kasama ang kanyang ina at lola sa bakuran. Nang makita ang matatandang babae, umalis ang mga pulis. Samantala, naalala ni Natasha ang kanyang mga magagandang sandali kasama ang kanyang mga magulang. Muling pumasok si Wolfgang sa kwarto. Naglagay siya ng intercom para marinig niya kung ano ang ginagawa nito kahit nasa itaas siya. Makalipas ang 183 araw, nakasanayan na ng dalaga ang kanyang buhay. Habang nakikipaglaro sa kanyang mga lumang damit bilang kanyang mga kaibigan, nagpanggap siyang isang news reporter na nag-i-interview kay Natasha tungkol sa kung paano siya nakatakas sa kanyang pagkabihag. Gayunpaman, wala siyang maisip na sagot. Biglang nagsalita si Wolfgang sa intercom na ikinagulat ng dalaga. Tinanong niya kung nag-toothbrush na ba siya at naghugas ng pinggan. Alam niyang hindi pa ito ginagawa ng dalaga. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang,
Sundin mo ako! Na parang isang sirang record. Sa inis, nilaro-laro ni Natasha ang kanyang toothpaste at napansin niyang maaari itong dumikit sa kanyang balat pagkatapos nitong matuyo. Nang binigyan siya ni Wolfgang ng pagkain, nagkunwari siyang nagalusa ng kanyang braso. Iniharap ang pinatuyong toothpaste bilang sugat habang humihiling na ipadala siya sa doktor. Nang matuklasan ang layunin ng batang babae na tumakas, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggi sa pagpapakain sa kanya. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya kung gaano kahirap makatakas mula sa kwarto dahil nasa ilalim ng lupa ang lagusan. Lumipas ang 4 na araw at hindi pa kumakain ang dalaga. Hindi na niya matiis ang gutom at humingi na ng makakain sa pamamagitan ng intercom. Nang walang sagot mula sa kabilang dulo, pagalit siyang humingi ng pagkain. Ngunit napagod na din siya sa kakasigaw. Tahimik na nakikinig sa itaas, nasisiyahan si Wolfgang na marinig ang paghihirap sa kanyang boses. Kaya inulit niya ang mga salitang, "Sundin mo ako!" Makalipas ang 4 na taon, patuloy na pinapahirapan ni Wolfgang si Natasha. Pinipilit pa din siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa pamamagitan ng intercom habang ginugutom siya. Isang araw, dumating muli ang kanyang ina para bilinan siya sa mga gawaing bahay. Habang papalabas siya, napansin niya ang isang hibla ng dilaw na buhok na nakasabit sa kamiseta ng kanyang anak. Kaya tinanong niya kung ito ay mula sa isang kasintahan. Hindi na hinintay ng nanay ang sagot niya at sinabing gumaan ang loob niya dahil akala niyang bakla ang anak niya. Dahil dito, agad niyang ginupit ang buhok ni Natasha na lubhang ikinalungkot ng dalaga. Dumating ang Pasko at magkasama silang nagdiwang. Pinalamutian ni Natasha ang kanyang silid at ipinakita ni Wolfgang ang kanyang mga regalo habang kinukuhanan siya ng video na binubuksan ang mga ito. Niyakap niya ang lalaki bilang pasasalamat na ikinagalit nito. Pagkatapos nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Wolfgang na siya lamang ang kanyang pamilya. Dahil dito, inutusan niya itong pumili ng kanyang bagong pangalan. Pinili ni Natasha ang pangalang Viviana, ngunit pinilit ni Wolfgang na tawagin siyang Vivi. Sa bahay ng mga magulang ni Natasha, ang kanyang lola at ina ay nagdiriwang ng Pasko. Ang ina ay nagsisisi dahil hinayaan niyang umalis ng mag-isa ang anak niya. Sa tirahan ni Wolfgang, ni-renovate ng lalaki ang bahay sa tulong ni Natasha. Nang tanungin niya kung ang ginagawa nila ay para sa isang kasintahan ni Wolfgang, hinampas niya ang semento gamit ang kanyang maso na nagsabog ng dumi kay Natasha. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nanatiling tahimik ang dalaga at humiling na payagang maligo. Pumayag si Wolfgang sa isang kondisyon, matutulog siya sa itaas kasama siya pagkaligo. Nang gabing yon sa kanyang silid, naghanda si Wolfgang ng isang tali at inilabas ni Natasha ang parehong kamay nito. Ngunit itinali ng lalaki ang isang kamay nito sa kanya habang nakahiga sila sa kama. Di nagtagal, si Natasha ay nanatiling masunurin at malumanay na humiling na payagan siyang lumabas. Sinabi sa kanya ni Wolfgang na papayagan niya ito, pagpatuloy niyang susundin ang lahat ng kanyang mga utos, kaya mahinahon siyang bumalik sa kanyang silid nang umalis ang lalaki sa bahay. Dumaan siya sa grocery para kumuha ng mga pasador para kay Natasha at kumuha ng mga kahon ng kondom. Nagpunta siya sa isang bar para pumarty noong gabing iyon, ngunit nang may isang babaeng nangaakit sa kanya, nainis siya at umalis. Sa pag-uwi, natulog siya kasama ang kanyang bihag at itinatali ang kamay nito sa kanya. Pagkatapos nila magtalik, hiniling niya na makita ang hardin na pinahintulutan naman ni Wolfgang. Nakatali sila sa isa't isa. Naglakad palabas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Wolfgang ay naging mas abusado sa mga sumunod na araw at naghanap ng mali sa lahat ng ginagawa ni Natasha. Ngunit nanatili pa din siyang sunod-sunuran. Tinitigan niya ang dingding sa kusina para aliwin ang sarili at nananaginip na malayang nakakagala. Sa kasamaang palad, panandalian lang ang kanyang kaligayahan dahil hindi siya binigyan ni Wolfgang ng pagkain. Nang saglit siyang lumayo, desperado niyang kinain ang pagkain ng lalaki, ngunit pinigilang siya nito. Lumipas ang mga araw, naging mas malupit si Wolfgang kay Natasha. Hindi siya pinapayagang magsuot ng damit at kinukulong siya sa ilalim ng lupa bilang isang biro.
Nang makabalik siya sa itaas, sinuntok niya si Wolfgang sa galit, kaya't muli nitong inahit ang buhok niya. Ngunit hindi na siya sumunod sa pagkakataong ito at mariing tumanggi. Ang mga sumunod na araw ay mas mapayapa nang ang lalaki ay naging mas mabait. Binibigyan siya ng maayos na damit at sinasama pa siya sa bayan. Nagpunta sila sa isang hardware kung saang marahas na hinawakan ng lalaki ang kanyang batok upang hindi siya tumingin sa mga tao. Iniwan siya ni Wolfgang sandali at nakikita niya ang mga tao na naglalakad sa paligid. Sa kabila ng kanyang pagnanais na humingi ng tulong, naging paralisado siya nang marinig niya sa kanyang ulo ang boses ni Wolfgang na nagsasabing, "Sundin mo ako!" Sa huli, nabigo si Natasha na magsumbong hanggang sa nakabalik na ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito palabas ng tindahan habang nakatingin sa mga taong maaaring tumulong sa kanya. 2,175 araw sa pagkabihag, inayos ni Natasha ang kanyang bagong silid sa attic. Masayang kinukunan ni Wolfgang ng video ang kanyang paghihirap sa paglatag ng mabigat na carpet. Hindi niya pinadama ang kanyang pagkadismaya at sa halip, mapang-akit siyang humarap sa kamera upang akitin at pasayahin ang lalaki. Pagkalipas ng mga araw, dumating ang nanay ni Wolfgang at nakita ang bagong kwarto. Pinuri niya ito at pabirong sinabi na pwede na siyang mag-asawa. Pagkatapos ay dinala siya ni Wolfgang sa labas para ipakita ang bagong gawang bar at iniabot sa kanya ang homemade cocktail habang sumasayaw. Samantala, narinig ni Natasha ang balita sa radyo tungkol sa kanyang pagkawala, kaya siya ay nanlumo. Hindi nagtagal. Niregaluhan siya ng nightgown para sa gabi ng kanilang kasal habang nakatali ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Tinanong siya ni Natasha kung bakit siya ang pinili niya at ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa kanyang matamis na ngiti. Nakwento niya na noong nakaraang 6 na taon, naging parokyano siya sa tindahan ng nanay ni Natasha at doon niya siyang unang nakita habang kumakain ng biskwit. Inabot siya ng 10 buwan para pagplanuhan ang lahat, mula sa mga tubo, mga kable, hanggang sa bentilasyon para lumikha ng kanyang silid tulugan. Tahimik na nakikinig si Natasha at pagkatapos ay pinutol ni Wolfgang ang tali sa kanilang mga kamay para makipagtalik sa gabi ng kanilang kasal. Nang maiwang mag-isa sa kanyang silid sa basement, napasigaw si Natasha sa inis habang inaalala ang masalimuot na plano ni Wolfgang para mabihag siya. Binuksan niya ang isang electric stove at nagsunog ng ilang tissue paper. Naisipan niyang magpakamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagbago ang isip niya at nilinis niya ang lahat para hindi mapansin ni Wolfgang ang ginawa niya. Sa kasamaang palad, naamoy pa din ni Wolfgang ang usok at walang tigil siyang sinaktan, habang sinasabing huwag wakasan ang kanyang buhay. Sinabihan siya ni Natasha na pakawalan na siya. Kung hindi, isa sa kanila ang mamamatay. Simula noon, isinusulat na ni Natasha sa tissue paper ang bawat hampas na natatanggap niya at binabanggit niya ito ng malakas. Alam niyang nakikinig ang lalaki sa pamamagitan ng intercom. 2,847 araw matapos siyang dukutin, dinala siya ni Wolfgang sa isang ski resort kung saan pinilit niya itong mag-ski sa kabila ng kanyang mahinang kalagayan. Nagpaalam si Natasha para makapagbanyo. Sinuri ni Wolfgang ang silid at nagbantay sa labas. Habang nasa loob, may narinig si Natasha na may nag-flush. Hindi siya nag-iisa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at humingi ng tulong. Ngunit, sa kasamaang palad, ang babae ay nagsasalita ng ibang wika at hindi siya naiintindihan. Pagdating nila sa bahay, nagtanong si Wolfgang tungkol sa insidente at nang isinangtabi ito ni Natasha, paulit-ulit niya itong sinaktan. Sa halip na masiraan ang loob, nagliwanag ang mga mata ni Natasha na may higit na determinasyon habang itinatala ang bawat hampas na natatanggap niya. Lumipas ang ilang buwan at nananatiling masunurin si Natasha. Isang araw, nagpasya si Wolfgang na ibenta ang van para magkaroon ng pera para sa kanilang dalawa, kaya inutusan niya si Natasha na linisin ito. Habang naglilinis ng sasakyan, napansin niyang nakabukas ang gate. Biglang nagring ang telepono ni Wolfgang. Sinagot niya ito at lumayo sa van dahil sa ingay ng vacuum. Determinado.
Pinitawan ni Natasha ang vacuum at tumakbo palabas ng bahay. Huli na napagtanto ni Wolfgang na nakatakas siya. Buong lakas na tumakbo si Natasha para makalayo sa lalaking umabuso sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, napunta siya sa bakuran ng isang matandang babae at hiniling sa kanya na tumawag ng pulis. Ipinaliwanag niya na siya ay si Natasha Kampusch, ang batang matagal nang nawawala. Di nagtagal, ang ina ni Natasha ay nakatanggap ng isang tawag tungkol sa kanyang anak na babae. Habang dinadala si Natasha sa istasyon ng pulis, nadiskubre niyang nagpakamatay si Wolfgang sa pamamagitan ng paghiga sa riles ng tren. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanyang mga magulang sa istasyon. Niyakap nila ang isa't isa habang tahimik na humihikbi. Habang nasa loob ng sasakyan pa uwi, naalala ni Natasha ang sinabi niya kay Wolfgang na isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Maluha-luha siyang ngumiti dahil siya ang nakaligtas. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.